Ngayong wala pang laro ang Gilas at naghihintay pa rin tayo kung ano ang susunod na plano ni Kai Sotto, ay ngayon balitang PBA muna tayo mga kapatrol. Trending ang mga marquee players na magpapadraft ngayon sa PBA. At isa sa pinakamaliking pangalan ay ang big man na si Justin Baltazar na isang legit 6'9" na very skilled na pwedeng maglaro sa labas. Wala nang duda na si Justin Baltazar na ang magiging first pick overall sa PBA. At magandang balita rin ito para sa Gilas dahil kung mag-PBA na si Justin Baltazar, ay siguradong ipapasok siya sa Gilas ni Coach Tim Cone. Kailangan kasi ng another big man ang Gilas dahil injury prone si AJ Edo at si Japit Aguilar naman ay patapos na ang career. Kaya magandang balita para sa Gilas ang pagpa-draft sa PBA ni Justin Baltazar dahil finally makikita na nating magbabalik Gilas ang isa sa pinakamagaling na big man ng Pilipinas sa national team. Malaking bagay ang height, speed at skills ni Justin Baltazar para sa Gilas dahil nakita natin versus Georgia and Brazil kung gaano kalaki ng kanilang mga players. And Justin Baltazar is in his peak of his career. Kaya malaki ang possibility na kapag maglalaro na sa PBA si Justin, ay that's the time na mapasama siya sa Gilas program under Coach Tim Cone. At maganda ang preparation na rin ito dahil hindi na bata si Junmar Fajardo, kaya at least hindi masyadong lumaki ang butas kung nandyan si Justin Baltazar. At pwede pang triple towers with Kai Sotto at AJ Edo in the future. At mga kapatrol, trending ngayon ang umugong na balita na mag-retire na si SBP President Al Panilio at ang ipapalit raw ay ang former Gilas head coach na si Chat Reyes. Well, paano na ang programa na sinimula ni Coach Tim Cone? Pero ang malaking katanungan ay kung ano ang pulso ng Gilas fans, kung sang-ayon ba sila if ever totoo ang balitang to. Well, bago nating tingnan ang opinyon ng mga fans, ay titingnan muna natin kung papaano nagsimula ang balitang ito. Well, nagsimula ito sa isang tweet na kinagat naman ng lahat. Ang tanong, posible kaya itong magkatotoo? Well, obviously, ang sagot ay yes. Alam naman natin na under ang SBP sa MVP group and it is in their interest na galing sa kanilang hanay ang susunod na SBP President. And we all know na under MVP group, si Chat Reyes at previously, naging program director pa siya ng Gilas. So in terms of possibility, ay napakalaki ng possibility, kaya I will not be surprised kung si Chat Reyes nga ang susunod na SBP President. And the next question ay kung kaya ba niya ang posisyon. Well, I think so. He is a great executive and a great motivator, although I don't know kung magaling si Chat Reyes in planning. Pero I think, fit naman siya as SBP President and his vast experience in international tournaments will help him succeed as SBP Executive. Pero ang pinakamalaking concerns ng lahat ay ang mga drama ni Coach Chat. Mahilig kasi niyang palakihin ang mga bagay at gawa ng issue for media mileage. At kapag mawala ito, and he will just do his work at the background, katulad ni Al Panilio, I think Chat plus Tim Cone is a great combination. Pareho kasi sila ng foundation at matalik pang kaibigan. And I think Coach Tim Cone has the full support of Coach Chat Reyes dahil magkaibigan niya sila. Huwag lang siya makialam sa actual games dahil ito ang hindi matatanggap ng mga Gilas fans. Gusto na ng lahat na mag-move on at suportahan si Coach Tim Cone para sa 4 years program ng Gilas with the hope of playing sa Los Angeles Olympics. So nothing to worry kung si Coach Chat Reyes ang magiging SBP President dahil intact na ang pwesto ni Coach Tim Cone. At balitang NBA naman, mahirap nang gumawa ng dynasty. Yan ay ayon kay Stephen Curry. Para kay Stephen Curry, mahirap na muling bumuo ng dynasty sa NBA tulad ng ginawa ng Golden State Warriors noong panahon nila ni Draymond Green at Klay Thompson. 4 na titulo ang tinuhog ng Golden State Warriors sa stretch ng Big 3, 2015, 2017, 2018, at 2022.
Basag na ang Splash Brothers tandem ni Stephen Curry at Klay Thompson. Lumipat na si Klay sa Dallas Mavericks para sa 2024-25 season. I mean, obviously, defining a dynasty can take a lot of different looks. People thought it was over in 2019, but 2022 was an amazing championship because we defied the odds. Ani ng 36 years old, 6'2", 10-time All-Star guard sa isang interview sa ESPN. Halos 12 years na inaabatan ang core ng Golden State sa finals at mahirap duplikahin dahil sa NBA ay mahirap panatilihin ang isang buong team. A lot more player movement, me, Klay, and Draymond. We complemented each other so well for so long. Records are meant to be broken. Dynasties come all different shapes inside of us, so we'll see. Katuwiran pa ni Stephen Curry. Desperado anya siyang mananatili si Klay Thompson sa Bay Area pero nangyari na. Bagong bihis na ang Golden State Warriors sa susunod na season. Sa poll nang mawala sa kanila si Klay Thompson, ay nalambat ng team sina Kyle Anderson, DeAnthony Melton at Buddy Hield. At inaasahang magkakaroon ng mas malaking papel sina Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podziemski at Trace Jackson Davis. And Stephen Curry wants to be a Warrior for life, pero alam din niya na things change quickly. Ang pagbabago ay lagi para sa Bay Area mula nang manalo ang Golden State Warriors sa NBA title noong 2022. At maaring si Stephen Curry na lamang ang natitirang matibay para sa kupunan. Ang pag-alis ni Klay Thompson ay patunay na kahit ang Dynastic Warriors ay hindi immune sa lahat ng nangyayari sa professional sports, na opisyal nang nagsisimula sa paghiwalay sa mga pangunahing membro na nakakuha ng lahat na 4 na kampyonato. At habang patuloy na lumalakas ang Western Conference, ito'y nagbabanta na ilayo pa ang Warriors mula sa pagiging contender, gaya ng kanilang pagiging ika-10 seed noong nakaraang season. At magtatagal pa kaya si Stephen Curry para sa Golden State Warriors? I mean, I can clearly say I want to be a Warrior for life. Yan ang sabi ni Stephen Curry sa isang interview. May 2 taon pa sa kontrata si Curry at ayon kay ESPN's Bobby Marks, maaring pumirma siya ng extension ngayong summer at inalok ng Golden State Warriors kay Klay Thompson ang mas maikling kontrata nung nakaraang summer na tinanggihan naman ni Klay. Mas pinili niyang tapusin ang taon at maging free agent. At dumating ang mga tawag mula sa Dallas Mavericks at iba pang kupunan. Kaya ngayon, kasama na si Klay Thompson sa kasalukuyang Western Conference champions na Dallas Mavericks.